Chapter 8. Third, turn off the engine of the car in front of Hannah's house. Sinulya pa niya ang dalaga sa passenger seat na mahimbing pa rin ang pagtulog. Gusto sana niya itong gisingin para makapagpahinga na maayos sa loob ng bahay nito. Pero napakapayapa kasi ng pagtulog nito at hindi niya maatim na istorbohin pa. I'll just let her sleep for a while. Inayos niya ang jacket na ibinigay niya rito kanina dahil napansin niyang nilalamig ito. He suggested turning off the aircon but she refused. Baka raw kasi malusaw siya sa init sa loob ng kotse kahit buksan nila ang bintana. Pero ngayong nandito na sila sa tapat ng bahay nito, inoff na niya ng tuluyan ng aircon at binuksan na lang ang mga bintana ng sasakyan. The air still felt warmer, but not as much as it was earlier back at her shop. Probably because there were more trees around Hannah's place. Napansin niya ang bumaba sa pisngi ni Hannah ang ilang hibla ng buhok nito nang umihip ang hangin sa loob ng sasakyan. Napatitig siya sa mukha nito. Matagal. Hanggang sa namalaya na lang niyang maingat na niyang inaayos ang mga hibla ng buhok palayo sa pisngi nito. Dumampi ang daliri niya sa makinis nitong balat at tila ba huminto saglit ang mundo niya nang muli niyang pagmasdan ang magandang muka ng dalaga. But he realized what he was doing and clenched his hands tight, settling himself on his seat again. He heaved a little sigh before closing his eyes. He suddenly felt exhausted. Kahit na nga hindi naman mabigat para sa kanya ang mga ginawa niya ngayong araw. Wala siyang ibang gustong gawin ng mga sandaling yon, kundi ang magpahinga na lang din. Walang ginagawa, walang iniisip. Naramdaman niya ang mayuming dampi ng sikat ng araw na tumatagos mula sa kabilang bintana ng sasakyan. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam niya, lalo na at galing sa lamig ng aircon ang kanyang balat. Pagmulat ng mga mata ay natanaw niya ang pagbagsak ng maliliit na kulay dilaw na bagay sa labas ng kanilang sasakyan. Nagmula ang mga iyon sa puno ng nara na katabi lang ng sasakyan nila. Flowers? Inilabas niya ang kamay sa nakabukas na bintana at sinalo mga bumabagsak na mga bulaklak. Just petals. Mukhang panahon ngayon ng pamumulaklak ng pambansang puno ng Pilipinas. Kaya naman halos magmukhang umaambon ng maliliit na bulaklak niyon sa paligid dahil sa mga nakahilerang puno ng nara sa magkabilang panig ng kalsadang yon. Nakakaaliw panoorin ang pagbagsak ng mga bulaklak sa tuwing umiihip ang hangin. Parang mga patak ng niebe. Lovely. He thought with a smile. Just like the last time. He turned to the sleeping woman beside him once again, with the warm glow of the fading sun shining in the background and the little yellow flowers falling beautifully outside her window. Just like the last time. Napansin niya na kumibot ang mga labi ni Hannah. Maya-maya pa ay narinig na niya ang mahinang pagsambit nito sa isang pangalan. Julius. The sound of her voice seemed to grab his heart and twist it tight. Iiwas na sana siya ng tingin ng mahagip ng atensyon niya ang tila pagkislap sa gilid ng mga mata nito. Hanggang sa tuluyang namuo ang mga luha sa nakapikit nitong mga mata. And once again, he felt that clenching at his heart. Tuluyan na niyang inilayo ang atensyon sa natutulog na dalaga at muling pinagmasdan ang pagbagsak na maliliit na bulaklak ng nara sa labas na nakabukas niyang bintana. Julius. Isa ng panaghoy ng matinding pangungulila ang narinig niya mula kay Hannah. Pagmamakaawa sa isang alaala na unti-unting nawawala. Ang hinaing ng saklolo. Ang lahat ng emosyong yun ay nakapaloob lang sa isang salita, sa isang pangalan. He slowly turned to her once again and saw that delicate pain
on her face as tears fell from her still closed eyes. He reached out to her and caught a tear with his finger. Ngunit tila ba naging hudyat din yon para sa walang patid na pagdaloy ng mga luha ni Hana. Hindi na rin niya itinigil ang pagsalo sa bawat luhang umaalpas sa nakapikit pa rin itong mga mata. Gumalaw ang isang kamay ni Hana. Tila ba may kung anong bagay itong nais abutin. Hinawakan niya ang kamay nito para sana hindi maistorbo ang tulog nito kung sakaling aksidenteng may masagi. But the moment their hands touched, Hannah held on to him as if she had found something that she could hold on to for dear life. Isang mahinang buntong hininga ang narinig niya mula sa dalaga, kasunod ang pagtigil na ng mga luha nito. Unti-unti, tila ba muling nagbalik ang kapayapaan sa pagkatao nito. And he just stayed there with her, letting her hold his hand, a smile curving her lips. Isang ngiti rin ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng tila mas matinding pagpiga sa puso niya. If it means that you won't cry anymore, if it makes you feel better from all those pains, then I'll forget who I really am He gently squeezed her hand. and be the Julius that you need. Muling umihip ang mayuming hangin at nagpakita na naman ang mumunting dilaw na bulaklak sa paligid nila. Maganda pa rin sa paningin niya ang tanawing yun. Hindi na nga lang kasiyahan ang hatid nun sa kanya ngayon. Such sadness in the midst of all this beauty. Mabigat na ang pakiramdam ni Hana nang magising. Nagtaka pa siya nang mapansin ang jacket na nakabalot sa katawan niya at nasa loob siya ng sasakyan na hindi naman sa kanya. Saka lang siya nahimasmasan nang mapalingon siya sa katabi at makita si Third na nakapikit habang nakasandal sa kinauupuan nito. Oo nga pala, hinatid siya nito sa bahay niya at nakatulog siya habang nasa biyahe nang hindi niya namamalayan. Umayos siya ng upo at sinapo ang kanyang noo dahil sumasakit na naman ang ulo niya. Medyo mataas ang temperatura niya. Tama nga si Bella nang pauwiin siya nito para magpahinga dahil mukhang sa trangkaso na yata talaga ang bagsak na masamang pakiramdam niya ngayon. Sinulyapan uli niya si Third. Kanina pa kaya sila dumating? At hindi man lang niya ako ginising? Tinamaan na siguro ito ng antok sa paghihintay na magising siya. It warmed her heart and brought a little smile on her lips. Hindi niya inaasahan na maalalahanin din pala ito. Gigisingin na sana niya si Third nang mapansin ang pagkasugpo nilang mga kamay. No, wait. They were not holding hands. She was holding his hands. Bigla niyang binawi ang kamay kaya nagising si Third. Sorry. Mabilis niyang paumanhin. Matulog ka lang uli dyan kung inaantok ka pa. You're awake. Kinusot nito ang mga mata, tsaka bumaling uli kay Hana. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Medyo. She could still feel that lingering sensation in her hand. Sana ginising mo ako agad nung dumating tayo rito. Naghintay ka pa tuloy na matagal. It's fine. You look like you needed some rest kaya hindi na rin kita inistorbo. Thank you Tumango lang ito. Yung mabuti pa, pumasok ka na sa bahay mo para makapagpahinga ka na ng maayos. I will, and thank you rin pala sa paghatid sa akin ngayon. You're welcome. Kumilos na si Hana para lumabas ng sasakyan nang mapadako ang tingin niya sa kamay nito. Sorry nga pala kung hinawakan ko yung kamay mo ng walang paalam. I was the one who held your hand. Ha? Nananaginip ka yata kanina and you look like you were reaching out for something in your dream. Kaya hinuwakan na kita para hindi ka magising. And ayun, mukhang effective naman dahil kumalma ka ulit sa pagtulog mo. Ganun ba? Hindi pa rin siya mapakali.
Nakakahiya. Naistorbo na kita sa paghahatid mo sa akin dito. Ginawa pa kitang hawakan sa pagtulog ko. I don't mind. You can hold on to me anytime you want and every time you need it. Thank you, but I won't bother you with my silly acts again. Okay. Nauna na itong lumabas ng sasakyan at mabilis na lumipat sa pwesto ni Hannah. Was he going to open the door for her? A third, you don't have to do this. I'm doing this for Julius girl. And he did open the door for her. For my twins fiancé. Julius girl. My twins fiancé. Yes, that was her. Pero bakit may pakiramdam siya na parang may kaunting himig ng sarkasmo sa tono ng boses nito? He held out his hand to her and she automatically took it. She suddenly felt that unfamiliar and yet, oh so familiar, warm once again. Kung sabagay hawak kamay niya ito kanina habang natutulog siya, kaya baka yun ang dahilan kung bakit pamilyar sa kanya ang pakiramdam na yun. Pero bakit parang big deal yun sa kanya? Take care of yourself, Hannah. Mataas na ang temperatura mo. I will. Thank you May gamot ka ba dyan sa inyo? Ibibili kita kung wala. Meron. Marami akong stock sa medicine kit ko sa bahay. Okay then. Mauna na ako sa'yo. Sandali. Baka gusto mong magmerienda na muna? She didn't know what had gotten into her to ask him that. Basta ang alam niya ay ayaw pa niya itong mawala sa paningin niya. Kung gusto mo lang naman. Maybe next time. Hindi maganda ang pakiramdam mo yun. Mas okay na magpahinga ka na lang. Nakapagpahinga na ako kahit paano nung nasa biyahe tayo kaya medyo maayos na ngayon ang pakiramdam ko. At saka hindi rin naman mahirap maghanda ng merienda para sa naghatid sa akin sa bahay. Hindi sumagot si Third. Tahimik lang siya nitong pinagmamasdan habang tila pinag-iisipan ng husto ang alok niya. You still wanna see him, ah? Okay. Maybe I can stay for a few more minutes. Naintindihan agad ni Hannah ang pahiwatig ng mga sinabi nito. No. Gusto talaga kita na mag-stay para makapagmerienda ka. Bilang kabayaran na rin sa paghahatid mo sa akin dito. Hindi ako naniningil. I know. Pero inalok kita na magmerienda. Hindi dahil sa gusto kong makita pa na mas matagal ang mukha ni Julius sa'yo, no? Inalok kita as an appreciation sa paghahatid mo sa akin dito kahit na hindi mo naman kasi kailangan gawin yun. Napansin ni Hannah ang tila pag-aliwalas na mukha ni Third. And she couldn't help being bothered with the way her heart was responding to him. Dear heart, he is not Julius. Hey, you have something on your hair. Hindi na nakakilos pa si Hannah nang lumapit ng gusto sa kanya si Third at may kung anong inabot sa buhok niya. His gestures made them even closer, making her a little too overwhelmed of his presence. Yet, at the same time, it also gave her that comfortable feeling of being embraced by the warmth of his nearness. His musky scent enveloped her, making her feel even more comfortable being this close to him, which was crazy considering he was practically a stranger to her, making her feel okay with everything that had happened to her for the last couple of months. I never knew that Natalie had such a nice flowers. Wika ni Third. Tinitingnan pa rin ito ang munting dilaw na talulot na nasa palad nito. It's really pretty. Yes, it is. Pasimple siyang dumistansya kay Third. Pero wala ring silbing ganda niyan kung wala na siya sa puno. Malalanta at mabubulok na lang yan. Kaya nga mas dapat i-appreciate ang ganda bago tuluyang maglaho. Agree. Kinuha niya ang bulaklak sa palad nito para mapagmasdan niyo ng husto. Laging nagrereklamo noon si Julius. Lagi raw inuulan ng kotse niya ng mga bulaklak na to kapag nakaparada ang sasakyan niya sa tapat ng shop. Marami kasing tanim na nara sa kaling yun. Hinayaan niyang mahulog sa paanan niya ang munting bulaklak.
agad yung sumama sa iba pang mga bulaklak na nagkalat sa paligid nila. Umihip ang mahinang simoy ng hangin at nakita ni Hana ang tila pag-ambon ng mga dilaw na bulaklak mula sa mga puno sa paligid nila. It looked like there was a shower of little yellow flowers in that slightly deserted place. Ang gandang pagmasdan, nakakagaan ng pakiramdam. Mm, sayang lang at sandali lang natin makikita ang ganitong eksena taon-taon. Sambit ni Hana. Pero at least, kahit sa kahuli-huli ang sandali ng mga buhay nila, hindi nawala ang ganda nila. I'm pretty sure that those flowers were happy, giving it their all as their last farewell, delighting anyone who saw them. Nakatanaw si Third sa kalsadang nalalatagan ng mga dilaw na bulaklak ng Nara. Yeah. They gave it their best shot bago sila walisin ng village street sweeper mamaya. Pero, halika, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Masyadong mainit pa rin ang panahon at alam ko na naiinitan ka na. Tumangulang si Third at nauna nang naglakad si Hana. Pasimple niyang nilingon ito para lang masiguro na nakasunod agad sa kanya. Nakita niyang pinagmamasdan pa rin ito ang tanawin sa pribadong kalye na yun. And as if knowing she had her eyes on him, he slowly turned his attention to her. Nakikita pa rin niya ang mukha ni Julius pero alam niyang si Third ito at hindi yan dating kasintahan. At malinaw yun sa kanya. Kaya nagtataka siya kung bakit parang may iba siyang nararamdaman na hindi niya dapat nararamdaman habang patuloy itong pinagmamasdan ngayon. Those strange feelings. A certain memory of a distant rainy summer. That certain smile. Napakunot noo si Hana. That was her memory of Julius. Why was she thinking about Third? Medyo nagtataka pa siya sa sarili ng tila maramdaman ang kakaibang kaba na yun sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan si Third na maglakad palapit sa kanya. Bahagya tuloy siyang napaurong palayo. Okay ka lang ba? Tanong ni Third paglapit. You look a little confused. I'm fine. May bigla lang ako naalala. Si Julius? Oo. Mabilis niyang sagot para mapagtakpan ang kasalukuyang magulong reaksyon ng kanyang puso. Talaga? Akala ko nalito ka saglit dahil may bigla ka na-realize. Narealize? Like, you know it's me all along, but you forgot that you should be thinking about Julius. Hindi na sumagot si Hana at naglakad na lang siya patungo sa pintuan ng kanyang bahay. It was a good thing they were already at the door of her house. May excuse na siyang hindi sumagot at sabihing hindi narinig ang huling sinabi nito. Because those last words of his really rattled her whole system more than it should. Chapter 9. A nice place. Thanks. Hinila ni Hana ang isang kahoy na silya para kay Third na abala na ngayon sa pagsipat sa kabuuan ng kusina. Pwede ka sa living room nila maghintay habang naghahanda ako ng maiinom mo. By the way, ano bang drinks ang gusto mo? Coffee? Juice? Beer? Bagya itong lumingon sa kanya. You have beer? Wala ngayon pero malapit lang ang convenience store dito sa amin. Sa labas lang ng gate ng subdivision. A juice would be fine. Because this heat is about to kill me. Okay, sige wait lang Bubuksan ko lang yung aircon. Don't bother. Hindi rin naman ako magtatagal. Besides, hindi ba't nalalamig ka? Hindi na. Hindi pa rin maganda ang pakiramdam niya at siguradong lalamigin siya kapag binuksan niya naman ang aircon. Pero hindi naman niya pwedeng hayaan na magtiis sa init ang kanyang bisita. Inihanda na niya ang inumin nito. Ayaw mo ba talaga na sa sala na lang maghintay? I like her kitchen. Inilibot nito ang paningin sa kabuuan ng kusina. It's well lit. Maganda ang pasok ng natural light dito dahil sa malaking glass window na yun.
Itinuro nito ang kalapit nitong glass window kung saan nanggagaling ang liwanag ng buong kusina. At bukod dun, maraming interesanting bagay yung makikita. You mean, yung mga kaldero, kawali, mga bawang at pinatuyong sili na nakasabit, pati yung herbs na nakapaso? You have a nice kitchen. Wika nito habang sinisipat ang tanim niyang herbs sa lower part ng glass window. The little plants look healthy because it received ample amount of sunlight. Gusto ko rin ang amoy ng kitchen mo. Call it weird pero relaxing ang pakiramdam ko rito. Relaxing? Sa kitchen? That's why I said it's kind of feel weird to have that kind of reaction for a kitchen. Napangiti na lang si Hana habang naglalagay ng ice cube sa mataas na baso. Thank you. Feel free to explore around kung talagang mas gusto mo rito kaysa sa living room. She took one lemon and cut it into two, squeezing the fresh juice into the tall glass. Masaya siya sa nakuhang papuri sa kanyang kitchen. Siya man kasi ay mas madalas tumambay rito kaysa sa sala. Pakiramdam kasi niya ay marami siyang magagawa rito na makakapag-distract sa kanya sa malulungkot na isipin. Lalo na nang mawala si Julius. Naging parang safe haven niya ang western-style ranch house kitchen sa bahay niya. Like, it's all me all along. But you forgot that you should be thinking about Julius. Bahagyang dumula sa kamay niya ang ginagamit na kutsara sa pagsali ng honey sa ginagawang juice. Oh, are you okay? Tanong ni Third. Yeah, I'm fine. Sinulyapan niya ang lalaki. Seeing him standing there in the middle of her kitchen, with that concerned look on his face, she felt her heart beating differently again. Like, it's me all along. Her heart was aching, longing. Why was she feeling this way towards a man she was aware was not the one she had been in love with? He's not Julius. Okay na tong Diyos mo. Wika niya rito. Mahilig ka ba sa mga matatamis? May ipinadalang cake kahapon sa akin yung kapatid ko. No thanks. Okay na ako sa juice. Lumapit sa kanya si Third at dinampot ang baso ng inumin. Hindi naman maiwasan ni Hana na sundan ng tingin ang bawat kilos nito. Napansin nito ang ginagawa niya kaya mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Umalis din siya sa harapan nito at nilapitan ang maliliit na potted cactus at succulents sa isang bahagi ng kusina niya malapit sa malaking glass window. Your little garden inside your kitchen was nice. Wika ni Third maya-maya. Kaya siguro relaxing din pagdating sa akin itong kusina mo. Mahilig ka rin sa mga halaman? Dinampot niya ang spray bottle na ginamit niya sa pagdidilig sa mga halaman niya sa kusina. Thank God for this. Nagkaroon siya ng paraan na mailayo ang isip sa mga kakaibang reaksyon ng puso niya para sa isang estranghero. Hindi masyado pero nag-enjoy ako sa maliliit na garden ng kapitbahay ko sa New York. I see. You know, Julius liked tending our garden when we were little. Na-influensyan ka ba niya sa hilig mo sa mga halaman at bulaklak? No, nasa flower business na ang pamilya namin noon pa man. At bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa mga bulaklak at halaman. Kaya siguro doon na rin ako nalinya sa pagninegosyo. I love flowers, kahit wala sa itsura ko. Flowers are beautiful, so are you. Hinanap niya si Third para sana mapagsabihan na huwag siyang purihin gaya ng ginagawa nito ngayon. If you ask why. Naabutan niyang nakamasid lang si Third sa kanya ng balingan nito. He was leaning against the countertop, drinking his juice, his gaze not leaving her. Umurong tuloy ang anumang gusto sana niyang sabihin dito kanina. Looking at him now, it was all too clear that he was not the man she loved and lost. At habang tumatagal niya itong kasama, ay mas lalo pa siyang nagiging pamilyar sa pagkakaiba nito kay Julius. Somehow, that seemed to give her a little anxious. Dahil kung alam niyang magkaibang tao nga sina Julius at Third, bakit may ganito siyang nararamdaman para sa kambal ng fiancé niya?
How are you feeling now? Bagya pa siyang napakislot na marinig ang boses ni Third. "Ah, ah, I'm... I'm fine." Okay, good. I want 500,000. "What?" Yung alok mong kontrata sa akin. Let's make it official now. And I want 500,000 for 2 weeks as Julius' replacement by your side. "Ah, I don't need a replacement for Julius. Walang sino man ang makakapalit sa kanya sa buhay ko. What I want from you is to always remind me that he is already gone." Bahagyang gumaralgal ang boses niya. Mataas na naman ang emosyon niya, pero pinipilit niya na kumalma. Kailangan niya si Third. Iyon ang dapat niyang isipin ngayon. "Bigyan mo ako ng 1 buwan. Gusto kong sulitin ang ibabayad ko sa'yo." 2 weeks lang ang usapan. Hindi ko rin inaasahan na ganyang kalaking hihingin mong kapalit na halaga eh. I lower the price then for that 1 week agreement. "I want 1 month." Hinarap na niya ito ng tuluyan. "Please." He didn't budge. He just continued standing there, watching her in silence. Unti-unting naaalog ang tatag ni Hana, habang pinagmamasdan lang din ang mukha ni Julius sa katauhan ni Third. Ramdam niya ang tila pagpiga na yon sa kanyang puso. "Please." Nagbabadya na naman ang pagpatak ng kanyang mga luha at wala siyang pakialam. She was desperate. Desperate to save her heart. Desperate to save herself from all the miseries that had been eating her from inside. "Wala ka namang kailangang gawin eh. Wala kang kailangang sabihin. Basta lang umuo ka at hayaan mo ako masanay sa presensya mo, Third. That's all I want." At magbabayad ka ng kalahating milyon para lang sa ganun kasimpleng bagay. "Kaya kong gawin 1 milyon yun. Just stay with me for a while. For a month." Tila nagdadalawang isip pa rin ito. "Pumayag ka naman na kanina, diba? Umuo ka na eh. Sabi mo, I can hold on to you anytime I want. And every time I need you. Promise, hindi naman ako masyadong magdedemand ng kung ano-ano sa'yo. Just..." Hinawakan na niya ito sa magkabilang braso nito at pinagmasdan ng gusto ang mukha ng lalaki. "Just let me be with Julius. Kahit sa isang pagpapanggap lang ang lahat. I need him. I want him back." Tuluyan na siyang umiyak sa harapan nito. Hindi na niya kinaya pa ang magpanggap din na okay lang sa kanya na ipasira kay Third ang imahinasyon niya na kasama pa rin niya si Julius sa katauhan ng kakambal nito. "Nagkasundo na tayo, di ba? Pumayag ka na eh. At mabibigay ko sa'yo agad ang perang hinihingi mo kahit bukas. Basta pumayag ka lang, please." She clutched at Third's shirt, as if she would drown if she ever let go of him. "I want him back. I need him back. Tell him." And her desperate plea must have moved him, because she felt him touch her arms that was still holding on to his shirt. Namalaya na lang din niya ang pagyakap ng mga braso ni Third sa katawan niya, masuyo at punong-puno ng pag-iingat. I'm so sorry. Sambit nito maya-maya. Sige, pupayag na ako sa kasunduan. Huwag ka nang umiyak. Just those simple words were enough to assure her Third was still on her side. Lalo na nang maramdaman niyang yumakap na sa katawan niya ang mga braso nito. Pero imbis na tumigil siya sa pag-iyak, ay tila naging hudyat ang mga yakap nito para mas lalo pang magpatuloy ang kanyang pagluha. "Julius, I miss you. I miss you so much." Mahigpit din siyang yumakap kay Third. Pakiramdam kasi niya ay bibigay na ang pagkatao niya sa sobrang kalungkutang lumulukob sa kanyang pagkatao ng mga sandaling yon. I'm so sorry. I can't bring him back, Hannah. But I said it before, and I'll say it again. Humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Third. I'll be the Julius that you need.
Third, watch Hannah cry herself to sleep in her room. Gusto sana niyang patuloy lang itong yakapin hanggang sa tuluyan itong kumalma. Pero tila walang katapusan ang mga luha nito. Namimiss talaga nito ang dating kasintahan. Kaya iniwan na muna niya ang dalaga sa silid nito at nagtungo sa kusina. Nagluto siya na maaari nitong kainin mamaya kapag nagising na at naging maayos na ulit ang pakiramdam. Mainit pa rin kasi ang temperatura nito. Matapos magluto ay hinanap niya ang medicine cabinet para maglagay ng gamot na maiinom nito pagkatapos kumain. His heart almost sank when he saw all those antidepressant drugs and sleeping pills. He picked up one plastic bottle and almost crushed it in his hands. Hana, She really was hanging on for as long as she could and as hard as she could. Ibinalik niya ang botelya ng antidepressant at kumuha ng isang tablet ng paracetamol. Pagkatapos ay binalikan niya ang dalaga sa silid nito, bitbit ang pagkain at gamot. Mahimbing pa rin ang tulog ni Hana, pero napansin niya ang mga luha na dumadaloy sa mga mata nito. She was still crying, even in her sleep, and he felt that tight grip on his heart once again. He fought hard to turn around and just leave, but the tight grip on his heart wouldn't go away. He gave out of sight and entered her room. okay. I'm only gonna check your temperature, okay? Mahina niyang sambit, tsaka maingat na idinampi ang palad niya sa noo nito. Mainit pa rin ito. Julius, she was talking in her sleep. I miss you. A tear fell from her closed eyes. Third moved his hand not to stop her from crying, but to catch her tears. I'm sorry, Hana. He whispered. I know I should have been there, but things happened and I wasn't able to stay. Julius. He should not have left you. He caught another tears with his finger. I should not have left you. Julius! Third. Halata na nagulat si Bella sa pagsulpot ulit ni Third sa flower shop. Anong ginagawa mo dito? Akala ko kasama ka ni Hana. She was resting, sleeping when I left her at her home. Ipinaganda ko na rin siya na makakain at gamot na iinumin pagising niya. I just came here para ibilin sa'yo na i-check mo sana ang lagay niya from time to time. Kapag hindi bumaba ang temperatura niya within 24 hours, ask her to go to a hospital para ma-check ng doktor ang kondisyon niya. Napansin niya na tahimik lang si Bella habang mataman na nakamasid sa kanya. Hindi pa rin siguro ito sanay na makita ang mukha ni Julius na kinakausap ito ngayon. May problema ba? Wala naman. Medyo curious lang ako. About what? About you. No nakarang araw lang kayo nagkita ni Hana pero ang concern mo sa kanya, daig pa ang concern na ipinapakita minsan ni Julius. Are you sure na hindi ka talaga si Julius? Hindi ba tumaten ka sa libing ni Julius? Oo, pero hindi ko naman nakita ang katawan niya mula nung lamay. Isang pagsabog sa dagat ang ikinisawi ni Julius. Masyado daw kasing malala ang pinsala niya sa katawan, kaya hindi na binuksan ang kabaong niya hanggang sa mailibing siya. Kahit si Hana hindi na nakita pang katawan ni Julius. Kaya din siguro hindi makapag-move on ng kaibigan kong yun. She wasn't able to properly say goodbye to him. Hindi umimik si Third. Plus, hindi kita nakita nung lamay at libing ni Julius. I mean, you're his twins, diba? Ang weird na wala ka ron sa... I'm sorry pero pwedeng huwag mo nang banggitin kay Hana ang mga sinabi mo. Mas lalo lang siya mahihirapan tanggapin ng lahat. At hindi mo pa rin sinasagot ng direkta ang mga tanong ko. Sinalubong niya ang mga tingin ni Bella. No, I am not Julius. Hindi ako nakapunta sa lamay at libing niya dahil sa ilang personal na bagay na ayokong sabihin sa'yo. I hope you don't mind. Hindi ito sumagot.
Bagkus ay patuloy lang ang matama nitong pagmamasid sa kanya. Bella was really suspicious of him. He couldn't blame her, lalo na at ganon ang mga naging obserbasyon nito. Okay. Sabihin na natin na hindi ka nga talaga si Julius. At kailan lang kayo nagkakilala pero yung concern mo sa kanya, it's like you care for her as if you have known her for a very long time. Maybe I'm just a really good guy. Tinalikuran na niya si Bella at naglakad patungo sa pinto. Pero bago pa siya tuluyang makalabas ng shop, ay narinig uli niyang magsalita ang assistant ni Hannah. I know, your intentions are good. Kaya lang sa mga nakita ko kay Hannah nitong mga nagdaang araw, mula nung magkakilala kayo, parang dapat sana hindi na lang kayo nagkita pa. Sana nanatili ka na lang sa malayo. She's suffering enough already. Your presence now, it would only make her suffer even more. Lihim na kumuyom ang mga kamay niya. She wants me to stay by her side, so I'll stay. Kapag sinabi niya na ayaw niya na ako makita, tsaka ako aalis at hindi na magpapakita pa kahit kailan. At paano naman yung kondisyon ni Hannah? Hayaan mo na lang siya na patuloy na masaktan habang nakikita niya si Julius sa katauhan mo. Yun ang gusto ni Anna. She wants my presence to remind her that Julius is really gone. It's her way to get used to the idea that he's not coming back. And you really think that would work? Having Julius Pace by your side all the time while knowing he would never come back? You know, masaya ako na makitang nagkaroon uli ng buhay ang mga mata ni Hannah, lalo na nung dumating ka. Pero sa ilang araw pa lang na lumipas, narealize ko nang hindi ka talaga magandang impluensya sa kanya. You're not making her try to forget Julius. You are just helping her live in her dreams that she has no plans of waking up from. Napabuntong hininga na lang si Bella. Ay, you're not helping her in any way, Third. She's miserable. Nakikita mo rin yun, hindi ba? Kung gustuhin man niya na mabuhay sa isang ilusyon, that's her choice. Kung yun lang mapagpapasaya sa kanya kahit paano, hindi ko ipagkakait sa kanya ang kasiyahang yun kahit saglit lang. At hanggang kailan naman magtatagal yung plano mong pagpapasaya sa kanya? Isang linggo? Dalawa? Isang buwan? Isang taon? As long as she wants it. Talaga ah? Magpapanggap kang si Julio sa harapan niya for the rest of your life? Magagawa ni Hannah na malagpasan ng lungkot ng pagwala ni Julius. She will have her life back again. And what if she gets attached to you and actually live a new life with the new Julius in you? Iiwanan mo ba siya kapag nagsawa ka na magpanggap? Magagawa mo bang ipagpilitan sa kanya na hindi ka si Julius kung all those times na magkasama kayo ay nagpapanggap kang si Julius? I don't have to pretend. I'm a good person, remember? I'll take care of her the way every normal caring person would. Hindi agad sumagot si Bella. Mataman lang siya nitong pinagmasdan. Halata na hindi nito talaga gusto ang ginagawa at gagawin niya. You will only hurt her even more after you get fed up pretending to be somebody you're not, Third. I appreciate you wanting to help her or whatever your reason isn't showing up. Pero sa tingin ko ay hindi talaga makakatulong kaya na ang presensya mo. Kaya sana huwag mong mamasamain kung hihilingin ko man na iwanan mo na siya habang hindi pa siya masyadong naa-attach sa'yo. Huwag kang mag-alala. Aalalayan namin siya. Kami ng pamilya niya. Sisiguraduhin namin sa tamang paraan niya magagawa na matanggap ang pagkawala ni Julius. And I'm telling you, si Hannah lang ang makakapagsabi sa akin na lumayo na sa kanya. Besides, I've already accepted her offer. Offer? She's paying me to stay with her as the Julius that she needs. Tuluyan na siyang lumabas ng shop at sinalubong ang mainit na singaw ng paligid dahil sa init ng panahon ngayong araw. He wasn't bothered by the heat anymore. Mabibigat lang ang mga hakbang niya dahil may tao na pilit siyang pinalalayo kay Hannah. Because he had decided that he didn't want to leave her alone. Nagsindi ng sigarilyo si Third at ibinuga ang usok nun habang nakatanaw sa view ng buong Kamaynilaan sa harapan niya. Sa isang parte na yon sa antipolo siya nakarating pagkatapos ng naging pag-uusap nila kanina ng assistant ni Hannah sa flower shop. Tirik na tirik pa rin ang araw kahit halos mag-aalas 4 na ng hapon.
Mabuti na lang at may ilang mga puno na nakatanim doon kung saan pwede siyang sumilong sa mga lilim para hindi masyadong matusta ang balat niya sa init. May kalakasan din ng ihip ng hangin dahil sa taas ng elevation ng lugar. Kaya medyo malamig na kahit paano ang klima. He wanted to enjoy the view and the cool wind, but his mind was in total chaos. Naglakad siya palapit pa sa pinakagilid ng lupain na kinaroroonan niya. Malalim na bangin na ang makikita sa ibaba. Isang beses pa siyang humithit ng sigarilyo at saka muling tumanaw sa tila walang katapusang tanawin na nasa harapan niya. Hindi na rin niya alintana ang pagdampi ng mainit na sikat ng araw sa kanyang balat. No one ever wanted him. His mother who did not choose him to stay with her. His father who made him feel unwanted. His college buddies who betrayed him and blamed him for selling drugs that he didn't even do. His best friend who hated him because his girl fell in love with someone else. The organized group he was in who didn't want him alive when he first tried to get out. Hannah's best friend who wanted him out of her life. Only Hannah wanted him to stay. Only Hannah needed him in her life. Hindi na mahalaga kung dahil lang sa mukha ang habol nito sa kanya. Ang importante ay kailangan siya nito. Na gusto siya nitong makasama. What Hannah needs is enough time. Not you. He dropped the cigarette on the ground and stepped on the lead end before he walked back to his car. Nakita na naman niya ang sunflowers na bitbit ni Hannah mula sa flower shop nito. Nakalimutan niyang iwan yun sa bahay nito. He picked up the damaged flowers from the dashboard of the car. Even damaged flowers are still beautiful and still need a chance to display their beauty until they wither. Nakita niyang umilaw ang screen ng cellphone niya at nabasa ang text ng pinsan doktor. Nagpapaalala ng pagkikita nilang yung araw. Ipinatong uli niya ang mga bulaklak sa dashboard ng kotse. Bibili na lang siya sa mga tindahan na madadaanan niya na may mga binibentang vase. Chapter 10. Naabutan ni Third ang ina sa sala, naabala sa pagtingin sa mga photo album na nasa ibabaw ng center table. Agad niya itong inayos nang mapansin ang pagdating niya. Dumating ka na pala, iho. Napaaga ka yata. May family emergency daw si Mr. Lopez kaya maaga rin kami natapos sa mga inaasikaso namin sa opisina. Nahihirapan ka ba sa training mo kay Enrico? Hindi naman naninibago lang siguro ako sa bagong lifestyle ko ngayon. I just hope Mr. Lopez grandson would be fine. Enrico Lopez was the one training him about the ins and outs of his mother's company. Inalok siya ng ina kung gusto niyang hawakan ang family business nila. Pumayag naman siya dahil wala naman siyang ibang pinagkakaabalahan at nakikita rin niya ang pagod sa mukha nito, physically and emotionally dahil na rin sa mga nangyari nitong mga nagdaang buwan. Hindi ka pa rin ba nasasanay sa buhay mo rito sa amin? Nagkibit-balikat lang siya. It's okay. I get to do the things I don't usually do before, so everything's fine with me. Mukhang hindi pa rin kumbensido ang ina dahil nasa mukha pa rin ito ang pag-aalala. Gayunman, hindi na rin ito nagsalita tungkol sa kung anong inaalala nito at pilit na lang nang umiti sa kanya. Kumain ka na ba, iho? I know it's still too early for dinner, pero kung nagugutom ka na, magpapahanda na ako kay Manang Suling ng makakain. Sasabay ba kayo kumain sa akin? Halatang medyo nagulat ito pero nandoon din ang tuwa sa mga mata. Well, if you want me to. Tumango lang siya. Okay, I'll just take a quick shower. This was the first time his mother asked him to have dinner with her. Mula kasi nang dumating siya, madalas ay inuuna itong kumain at pagkatapos ay magiging abala na sa pag-aasikaso sa kanya. He didn't mind though. He liked the attention. Pero gusto pa rin sana niya makasama ito sa pagkain. Patungo na siya sa kanyang silid nang marinig uli ang tinig ng ina. Take your time, iho. Ipapahanda ko pa naman ang mga pagkain kay Manang Suling.
Okay, ma. Napabuntong hininga na lang si Third nang tuluyang makapasok sa kanyang silid at sumandal sa nakasaradong pinto. Fatigue was really catching up with him, physically, mentally, and emotionally. Napadako ang tingin niya sa isang bahagi ng silid kung saan naroon ang laptop na nakapatong sa study table. He approached the table, stood behind the swivel chair, and reached out to it and opened the screen to its usual tab, an email page. May bagong mensaheng dumating. He sat on the chair and opened the new email. At gaya ng mga naging reaksyon niya sa mga naunang mensaheng nabasa niya na mula sa iisang tao, hindi pa rin nawawala ang tila pagpiga na yon sa kanyang puso. Hana, Yes, it was from her. Yes, all those messages he had read came from her. The messages that weren't meant for him. I wonder, if I reply just once, would it make you feel a little better? But it wouldn't. He knew it wouldn't because there was no one else who could make her feel better but Julius himself. Halos 4 na araw na rin ang nakalilipas nang huli niyang makausap ang dalaga. Hindi na lang siya nagkaroon ulit ng komunikasyon dito dahil sa mga naging huling usapan nila ng kaibigan nito sa flower shop. He wanted to know how she was doing after she got sick that day. But he resisted. Naroon ang pamilya nito at malalapit na tao na pwedeng mag-asikaso rito. Kaya na ng mga ito na asikasuhin si Hannah. What Hannah needs is enough time, and not you. Iniwan na niya ang computer at nagtungo na sa banyo. Pagkatapos maligo ay agad siyang bumalik sa sala pero wala na roon ang kanyang ina. Naririnig niya ang munting komosyon sa kusina. Baka inaasikaso na nito ang pagsasaluhan nilang hapunan katulong ang mga tauhan sa kusina. Napatingin siya sa coffee table kung saan naroon pa ang ilang photo albums na tinitingnan kanina ng ina pagdating niya. Nilapitan niya ang mga iyon para sana iligpit na makuha ng isa sa mga nakabuklat na photo album ang atensyon niya. Those were the photos from his childhood, or more like from his and his twins' childhood. He sat down on the sofa and started looking at the old photographs. From their newborn pictures, their baptism day, first birthday, first Christmas, and New Year. First big toys, first outing on the beach. Then there was their first day at kindergarten in their school uniform. Their elementary graduation. They were always together and always happy in those pictures. Until it was just his twin on the next page. Isinara na niya ang photo album at saglit na nagtungo sa kanyang silid. Pagbalik ay muli niyang kinuha ang tinitingnang photo album at siniksik doon ang isa sa mga bitbit niyang larawan. Now, he was also a part of their lives. Nakahanda na ang pagkain, Julius. Let's eat. Yaya ng kanyang ina. He gave out a small sigh first before turning to her and nodding slightly. Napansin niya ang unti-unting pagkawala ng ngiti nito. I'm so sorry, Iho. I didn't mean to call you. It's okay. Don't worry about it. Pasensya na, hindi pa yata talaga ako sanay na. I know. Kumain na lang tayo bago pa lumamig ang inihanda ninyo. Ngumiti pa rin siya sa ina para i-assure ito na wala siyang problema sa pagtawag nito sa kanya sa ibang pangalan. But she grabbed her arm when he tried to walk past her. Nakaguhit na naman sa mukha nito ang matinding regret, lungkot at pangungulila. I'm so sorry. Third, I'm really so sorry. There were traces of suppressed tears in her eyes. But God knows how much I tried to keep you back then. How much I wanted you both, you and Julius, to be with me. Marahan lang siyang tumango at pinilit na ngumiti. Kalimutan na natin ang nakaraan, ma. Total naman hindi na rin natin mababago yun. Nangyari nang nangyari.
Itong kasalukuyan na lang ang pagtuunan natin ng pansin. He took her hand and urged her to go with him towards the dining area. Sumunod na lang din ng ina. Pero imbes na umupo sa bakanting silya sa tabi niya, ay inasikaso lang siya nito ng husto. Ma, just sit down and eat with me. Sino man ang soling ng mag-aasikaso sa atin? Hayaan mo na ako, anak. Ilang taon kong hindi ito nagawa sa'yo. Gusto kong bumawi sa kahit anong paraan na alam ko. So please, just let me do this for you, Iyo. Pero sinabi mong sasabayan mo akong kumain ngayon. Yes, I will. After I'm done making sure na maayos ang lahat ng pagkain mo. Sa huli ay hinayaan na lang din niya ang ina. Pamilyar na amoy ng ulam ang nilanghap niya nang ihain na ang mga putahe sa mesa. Ginataang kalabasa at sitaw na may sahog na malalaking hipon at suka. Alam kong ito ang paborito mo noong bata ka pa. Pero hindi ko alam kung nagbago na ang panlasa mo kaya may ibang potahe akong ipinaluto kung hindi mo ito magugustuhan. It's still my favorite, ma. Thank you. He almost choked when he first tasted the dish. Nagbalik kasi sa alaala niya ang magagandang araw noong buo pa ang pamilya nila, kung saan masaya silang nagsasalo-salo sa hapagkainan. Yumuko siya para itago ang pagtutubig ng kanyang mga mata. Umupo na sa katabi niyang silya ang ina. It's good to know na hindi pa rin nagbabago ang panlasa mo, iho. It took all his might to suppress his own tears, but he did it and was able to look up at his mother and smile at her again. Thank you, ma. I never had this since I left. I have never forgotten anything about you, iho. Not even once. Thank you. Thank you for coming back. His mother was teary-eyed once again as she touched his one hand and squeezed it lovingly. Hindi ka ba ipinagluluto ng papa mo? He's always busy with work. He cleared his throat and continued eating. Isa pa, kaya ko naman magluto on my own, kaya hindi ko na siya inaasahan na magluluto pa para sa akin. Pero, iba pa rin talaga ang lasa ng luto mo, ma. It always brings me back to my childhood. Kaya, samahan niyo na akong kumain, ma. Hindi pa tayo nagkakasabay kumain mula nang dumating ako rito. Nahihiya daw siya sa inyo, senyorito. Wika ng mayordoma na halatang nagpipigil na rin ng mga luha habang nagbibigay ng instruction sa mga katulong na naglapag na ng plato sa harapan ng kanyang ina. Baka raw kasi ayaw mong makasama siya sa hapagkainan. Why would I not want that? Alam ko kasi nagalit ka pa sa akin dahil sa mga nangyari noon. Ma, I told you, kalimutan niyo ng mga nangyari noon. Iba na ang mga buhay natin ngayon at hindi na rin naman maibabalik pa ang nakaraan. Kaya hayaan na lang natin yun dun. Sa ngayon, I would like to eat dinner with you. Okay. Halatang medyo naiilang pa rin ng ina pero kita na rin ang saya sa mukha nito na magsandok na rin ng pagkain sa plato nito. Kumain ka na gusto, anak. Marami akong ipinaluto kay Manang Soling. Tumangulang si Third at nag-enjoy ng gusto sa pagkain sa harapan niya. Hindi pa rin masyadong nagkukwento ang ina. Marahil gaya niya ay nag-a-adjust pa rin ito sa kung paano siya itatrato ngayong nasa ganitong edad na siya. Pero panaka-naka ay nagbabanggit ito ng maliliit na kaganapan sa araw na yon and he appreciated that. Siya nga pala, iho. May dumating dito kanina ng mga dati mo raw kaibigan. Ano? Ang dating mga kaibigan? Oo, gusto ka raw nila kumustahin. Hindi naman kita makontak kanina sa telepono mo kaya nag-iwala lang sila ng contact number para sa'yo. Ha? Wala kasing signal sa isa sa mga factory ng kumpanya kung saan ako dinala ni Mr. Lopez para ipakilala sa mga empleyado roon. Tinanggap niya ang iniabot ng ina na isang piraso ng papel. Yan din ang sinabi ko sa kaibigan mo. Nagsabihin niyang ilang beses ka raw nila sinusubukang tawagan pero hindi mo nga sinasagot ang mga tawag nila. Napakunot noo siya at tila sinipa ng kabayo ang kanyang dibdib nang mabasa ang maiksing mensaheng nakasulat doon at kung kanino yon nang galing. Oh, may problema ba, iho?
mabilis niyang nilamukos ang papel. Wala ma. Let's just eat. Hindi na siya umimik pa habang kumakain dahil okupado na ang isip niya nang nabasa ang maliit na papel na yun. Kaya mabilis din siyang nakatapos kumain at magalang nang nagpaalam sa ina na tahimik lang na tumango. Sa garden siya nakarating, bit-bit ang kanyang cellphone tsaka tinawagan ng numerong nakasulat sa papel. Agad niyang sinalubong ng malutong na mura ang nasa kabilang linya nang sagutin ang tawag niya. Good to hear from you again too, my old friend. What the hell, Rene? Nasa Pilipinas ka? Yeah, I suddenly miss my long-lost relatives here in the Philippines. You said you don't know anyone from your mother's side. Pinay ang ina ni Rene at Amerikano ang ama nito. Ang dugong Pinoy nito ang naging instant connection nila nang magkakilala at maging magkaibigan sila sa States. Pero may kutob siyang hindi ang pagbisita sa relatives nito ang dahilan ng biglang pagsulpot nito sa bansa. Humigpit ang pagkakahawak niya sa cellphone. What do you want, Rene? Oh, nothing. I just want to visit my old friend. Ikaw ba ang ilang beses na tumatawag sa numero ko for the past 2 days? Naalala kasi niya ang ilang missed calls from unknown numbers na pumapasok sa call register niya. Hindi nga niya kilala ang numero kaya hindi niya pinapansin. Rene was the last person he would think would call him. Especially since nagkalamat na ang pagkakaibigan nila bago pa man siya bumalik ng Pilipinas. Yeah, that was me. But you were busy with your own little new world to even answer my call. Kaya para hindi ako magtampo, ay pinuntahan na kita sa bahay ninyo to personally said hi. How the hell did you even get my number and where I live? Let's say that I have my own ways to get the information I need and want. Also, I'm happy to have met your mother. You never talk about her since we became friends. What do you want, Rene? Ulit niya sa unang tanong dito. What do I want? Nagbago na ang tono ng boses nito. He was serious now and was even hinting a certain warning. What I've always wanted, my friend. And more. And he knew exactly what Rene meant. I cannot give my heart to Carolina. Well, fuck you. At hindi naman kailangan ni Carolina ang puso mo. Get over yourself, you asshole! Nagbago na ang tono ng boses ni Rene. He touched a sensitive spot. I'm sorry, Rene. Wala na akong kinalaman sa kung ano man ang problema mo sa akin. Wala na rin akong atraso sa grupo ninyo. Kaya leave me alone. No, my friend. It's not that easy. You see, whatever my problem with you is, that's not the point. Why I'm here in this hellish country. Then what the hell do you want? Not me. The boss. By the way, you didn't mention that your cougar is that pretty. Saglit siyang napakunot noo dahil hindi niya agad naintindihan ang sinasabi nito. Then it hit him. Rene was talking about Hannah. Wala siyang kinalaman sa kahit na sino sa atin, Rene. Huwag mo silang idadamay ng mama ko. Wala silang kinalaman sa kung anumang problema mo sa akin. Wala nga pero masasaktan si Carolina. Oras na malaman yan tungkol sa bago mong kasintahan. And you know how much I hate the fact that even when you were hurting her that much, she still could not stop loving you. At ilang beses ko na rin sinabi sa'yo na wala kaming relasyon ni Carolina. Wala kaming naging relasyon. That is not what I heard from her. Kung ano man ang sinabi niya sa'yo tungkol sa kung ano man namamagitan sa amin, hindi yun totoo. We were just friends. We've always been just friends. Okay, so you're telling me that Carolina is a liar? Fuck you, Julian! Fuck you too, you stubborn bastard! Matagal na hindi nagsalita si Rene sa kabilang linya. Alam ni Turg na mali ang naging pagsagot niya at hindi na niya iyon mababawi pa, knowing how his old friend hated him to the core for hurting the woman he ever loved but couldn't love him back. Look, Rene. You still owe Big Boss a lot of money. Ibinigay nito kung magkano ang pagkakautang niya sa dati niyang amo. Masyado yung malaki kaysa sa natatandaan niyang utang niya. That is what I came here for. Boss want it back as soon as possible. I'm giving you 3 days.
No excuses or someone will get hurt. Naibaba na ni Rene ang telepono bago pa man makapag-react si Third. He cursed under his breath. Hindi talaga niya inaasahan na masusundan siya o susundan ng dati niyang kinabibilangang grupo hanggang sa Pilipinas. Dahil nakapagpaalam naman siya ng maayos sa dating amo, natitiwalag na siya sa organisasyon nila. Pinayagan naman siya nito ng maging successful ang huling trabaho na ibinigay nito sa kanya. Kaya nagtataka siya ngayon kung bakit nakabuntot sa kanya ang ilang miyembro nila. Malaking problema ito sa kanya ngayon, lalo na at si Rene pa ang nautusan na sundan siya hanggang dito sa Pilipinas. He needed to go back to the US and talk to his former boss to clear things up. Or maybe just call him. Ang problema, hindi na niya dala ang dating telepono na gamit sa Amerika kaya wala na rin siyang paraan para makontak ito. Si Rene lang ang tanging tuloy niya para makausap ang dating amo. And he was pretty sure his old friend would never give him their boss number that easily. Isa na lang ang naiisip niyang paraan. Money. Sinulyapan niya ang nakasaradong pinto ng back door, with his hands tightly clenched and his conscience slowly eating him from the inside. He went back to his mother who was standing in front of a black and white portrait. Napahinto siya sa paglalakad nang mapagmasdan ang nasa larawan. Ang larawan na tila salamin ng kanyang muka. Si Julius. Napalingon sa kanyang ina nang mapansin nito ang presensya niya sa likuran nito. Agad na gumuhit ang ngiti sa mga labi nito at umaliwalas ang maganda pa ring muka sa kabila ng edad nito. I need money. Masakit na ang mga kamay niya sa mahigpit na pagkakakuyom ng mga iyon. At imbes na magulat o magtaka, ay nanatili lang ang ngiti ng kanyang ina. How much? Third gave her the amount. Okay, kailan mo gusto mapa-encash ang pera? Hindi na siya makasagot. Nagtatalo ang isip at konsensya niya habang pinagmamasdan lang ang kanyang ina. At tila ba naiintindihan naman ito ang iniisip niya ng mga sandaling iyon. I am still your mother, iho. Lahat ng pag-aari ko ay pag-aari mo rin. Dahil kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat. Masiguro ko lang na magiging maayos ang buhay mo. Pasensya na kung ito na lang ang kaya kong gawin para kahit paano makabawi ako sa mga panahon na wala ako sa tabi mo. I want the money to be in cash tomorrow. Then, he walked towards the door. Magpapahangin lang ako, ma, at magpapatagdag ng kinain. Anong oras ang balik mo? Hindi ko alam, ma. Huwag niyo na lang ako hintayin para hindi kayo mapuyat kung sakaling gabihin na ako ng uwi. Then he went to the garage and checked the condition of his superbike. When everything was okay, he rode away from their house. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung gaano siya katagal mawawala. Basta ang alam niya ay gusto niyang umalis sa lugar na yun dahil hindi matanggap ng konsensya niya ang katatapos lang na sinabi sa ina. Hey, Julian, mi amigo! What a surprise! I didn't expect you to come here this early. Come in, come in! Magiliw ang naging pagbati sa kanya na Rene nang datnan niya ito sa hotel room kung saan ito nanatili. Pero ramdam pa rin niya ang pagiging malamig ng boses nito. Halata na mainit pa rin ang ulo nito sa kanya. Sinulyapan niya ang dalawang lalaki na nakatayo sa magkabilang panig ng sofa na kinuupuan ni Rene. Mukhang mga Pilipino mga ito. Kung ganoon, walang kasamang ibang miyembro ng organisasyon si Rene, pero may sapat na pera para magbayad ng mga tao na magtatrabaho para dito habang nasa Pilipinas ito. Oh, so you're here. Ibig sabihin dala mo na ang pera. Oo, pero bago ko ibigay, kailangan ko muna makausap si boss. I don't have his number. Iniwan ko sa US ang cellphone na gamit ko. Gaya ng giwa mo para hindi ka namin masundan. Rene, alam mo na malinis na naging pag-alis ko sa organisasyon. Not clean enough though, since pinasundan ka ni boss, kaya nga nandito ako ngayon. And that's why I need to talk to him to clear things up. There's no need.
It's enough that I'm here and representing the boss. Kung anong sasabihin ko, yon ang salita ni boss. Kung ganun, gusto ko malaman kung bakit kailangang idamay mo pa sa usapan natin ang mama ko at si Hannah. Oh, Hannah! That's your girl's name. Pretty, just like her. Hindi niya nagustuhan ng tabas ng dila ng dating kaibigan, kaya sinugod niya ito. Nakalimutan lang niya na may dalawa palang tauhan na kasama roon si Rene, kaya naunahan na siyang mapuruhan ng mga ito bago pa siya makalapit man lang dito. Wala ka na sa teritoryo natin sa Amerika kung saan protektado ka ni boss dahil tinuring kanyang anak, Julian. Pero sa kabila ng lahat na naging kabutihan sa ni boss, nagawa mo pa din siyang iwan at ang organisasyong kumupkop sa'yo ng mga panahong wala kang mapuntahan. What an ungrateful little bastard you truly are, Julian Antonio Corpus III. Leave my mother and Hannah alone, Rene. Yeah, I could, but I won't. Gusto ko na magdusa ka rin gaya ng naging pagdurusa ni Carolina nang dahil sa'yo. Sumenyas ito at nakatanggap uli ng suntok si Third. This time, sa mukha ang tama niya. He could taste the blood in his mouth now. But no worries. Patuloy ni Rene. Hindi ako nagpunta rito para lang sa personal agenda ko. You're not that special, my old friend. Nagpakita lang ako sa mga mahal mo sa buhay para makuha ko ang atensyon mo. Nagtagumpay naman ako, hindi ba? Kaya pasensya ka na kung ninervyos ka ng kaunti. Dala ko ang perang hiningi mo rin eh. Now, you can get out of the country and go back to where you came from. Dala mo na ang pera? Hindi mo pa nga alam kung magkano ang hinihingi ni boss. I have no idea how much I owe him. But the money I have right now, I know it was more than enough. Kaya kunin mo na ang pera at bumalik ka na sa pinanggalingan mo rin eh. Leave us alone here. Hindi sumagot si Rene. Tahimik lang siya nitong pinagmasdan na tila ba pinag-iisipan ng gusto ang sinabi niya. Pagkatapos ay bumuntong hininga lang ito at muling sinenyasan ang mga tauhan. Nakatikim na naman ang dalawang magkasunod na suntok si Third na nagpahandusay sa kanya sa marmol na sahig ng hotel room. Hey, bakit niyo siya binitawan? Lunisan niyo ang sahig ko kapag nagkalaki ng dugo dyan. Mabilis na pinagtulungang maitayo ng mga tauhan ni Rene si Third. Hilo pa siya dahil sa mga natamong malalakas na suntok, pero nagpaplano na rin siya kung paanong makakaganti bago tumakas sa grupong ito. So he caught one of the men's punch and retaliated, sending the two men sprawling against the nearby sofa. Pero hindi niya inaasahan ang ginawang pagkilos ni Rene. Ito naman kasi ang nagpakawala ng magkakasunod na suntok kay Third na ikinalugmok uli niya sa sahig. You son of a bitch! You don't deserve to be happy! Sinipa siya ni Rene sa kanyang sikmura. Kasalanan mo kung bakit nalugmok sa depresyon si Carolina. I even beg you to give her a chance with you. Kahit isang taon lang. Kahit isang buwan lang pero wala ka talagang puso, Julian. Mula una hanggang sa huli, sarili mo lang ang importante sa'yo kahit ang pagre-rebelde mo sa tatay mo. You didn't really want to get his attention. You already got it. You just didn't care enough to notice. You miserable piece of shit! Malakas na suntok sa sikmura ulit ang pinakawala ni Rene, kasunod ang isa pang sapak sa kanyang muka. Hindi na halos alam ni Third kung ano ang nangyayari nang magsunod-sunod pa ang pinakawalang suntok ni Rene. His body felt numb as he just stayed there, being beaten to a pulp. His old friend looked like he has been possessed, beating him non-stop. Bakit hindi ka lumalaban, ha? Hindi ba't ikaw ang pinakamalaking trigger happy ng organisasyon? Kapag nasasaktan, agad na lumalaban. Kaya ka nga naging paborito ni boss na tinraidor mo kahit itinuring ka ng organisasyon na kapamilya. Isang beses pa siyang pinagsusuntok ni Rene. Ano? Ha? Nasaan ang tapang mo ngayon? Luwaban ka!
Third spat out the blood in his mouth and forced himself to face Rene, wanting to gain a little consciousness of his situation. Para kang gago rin eh. Paano ako makakalaban? Kung pinuhuhan mo muna ako, bago mo ako hinaman. At yung mga tauhan mo, pinipigilan pa akong gumilos. Gago ka talaga. Tanga-tanga mo kahit kailan. Kaya hindi ka magustuhan ni Carolina. Napiko na yata ng gusto si Rene dahil hindi na siya nito tinantanan pa hanggat hindi nakokontento na makita siyang halos hindi makagulapay sa sahig. Third coughed out blood as he hung onto the last thread of his fading wits. I just thought of something. Maya-maya ang wika ni Rene. Hinahabol na rin ito ang paghinga. Rene grabbed his bloody chin and forced him to look up to him. You're too tough to easily succumb to this kind of hits because I know how strong you are. And when you're being like this, it's because you're trying to protect something or someone. Tila nagbalik ang lahat ng katinoan niya sa narinig mula kay Rene. He tried to clear his thoughts and forget the shooting pains in his abdomen. Am I right or am I not, Julian? You're trying to protect someone, and let me guess, it's your dear mother, isn't it? Or is it that pretty woman? And that's her name again? Hannah? Third was able to gain enough strength to grab Rene's collar. Ngunit napigilan siya ng dalawa nitong kasama at iginupo siyang muli sa malamig na marmol na sahig. Pilit siyang bumabangon. Pilit siyang nakikipagtagisan ng natitira niyang lakas sa kabila ng tila pagkalamog ng buo niyang katawan sa mga natamong bugbog kanina. Don't you dare, Rene. He was frustrated that he wasn't strong enough today to beat these punks to a pulp. Don't you fucking dare. And what can a useless, worthless person like you do? You can't even get up from there. Oh, and by the way, that lovely lady, she really has a nice little house. Beautiful garden with beautiful flowers. Just like the owner herself. I think I'm gonna give her a visit one of these days. What do you think, boys? Narinig niya na nagtawanan lang ang dalawang kasama ni Rene bilang pagsang-ayon sa sinabi ng lalaki. And his heart didn't even want to think what could happen to Hannah. He didn't want anything to happen to Hannah. Hindi inaasahan ng mga gumugupo sa kanya ang bigla niyang pagkilos kaya nagawa niyang makawala sa mga ito. Tig-isang malalakas na sipa ang pinakawalan niya sa mga ito na agad humagis sa isang bahagi ng silid, crushing against the glass center table and huge display vase. Naging mas mabilis ang pagkilos niya nang tuluyan siyang makawala, kaya nagawa na rin niyang makipagbuno kay Rene. Nararamdaman pa rin niya ang matinding kirot sa buo niyang katawan, ngunit baliwala na yun sa kanya. Walang sino man ang maaaring gumalaw sa mahalagang tao sa buhay niya. Walang sino man. Isang malakas na suntok ang nagawa niyang pakawalan na tuluyang nakapagpatumba kay Rene. Pero hindi siya kontento. Kinababawan niya ang lalaki. Tinitsarahan sa kwelyo ng suot nitong polo at saka malakas na inalog para magising. Na makitang kumikilos na si Rene kahit nakapikit pa rin ang mga mata nito, sargo ang dugo sa bibig, he leaned forward and whisper in Rene's ear. If you come any closer to my mom or to that woman, I will rip out your guts with my bare hands.